Mama Colleen, avid listener niyo po ako. Aww. Salamat kaayo. Nais ko lang sanang humingi ng payo at para pampawala ng katangahan. Gusto ko yun. O, ito na. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lynn, 30 years old, mula sa Manila. Mama Colleen, ako nga si Lynn, 30 years old ng Manila. May asawa na po ako. At itago na lang natin siya sa pangalang John. Pero ang asawa ko, na si John, nagloko. Oh no! Nakita ko na lang po na may pinopost siyang ibang babae na kasama niya mamasyal at lagi niyang nireregaluhan. At lagi pa niyang minamay day. At ito na halos ang laman ng kaniyang TikTok account. Kaya napastok ako sa babaeng laging kasama ng asawa ko nang minsang mag-comment ito ng I love you sa post ng asawa ko. Ang pangalan ng babae niya, Sheila. Habang nagtatrabaho ako sa malayo, ang mister ko naglalaro, nagpi-feeling binata. To the point na napapabayaan niya na ang mga anak naming dalawa. Kaya nang malaman ko ang kabulastugan na ginagawa ng asawa ko, agad po akong umuwi sa amin para ayusin ang pamilya namin. Sa pag-uwi ko, akala ko magiging okay kami at magiging maayos. Hanggang sa nalaman ko na lang na nabuntis niya na pala ang babae niya. At ang mas masaklap, buntis rin ako ngayon. In short, sabay kaming nagdadalawang tao ng kabit niya. Oh, no! Ang mas masakit lang dito, Mama Colleen, mas pinanindigan niya si Sheila at iniwan kaming mag-iina. Oh, no! Mama Colleen, we've been together ni John for 13 years. Meron na kaming 3 anak, edad 8, 5. At ang bunso ko nga ngayon ay magwa 1-year-old na. 8, 5 at 1-year-old. Sobrang sakit sa part ko yun, Mama Colleen. Ang dali para sa kanya na sabihin, nakalimutan lahat ng pinagsamahan namin. Hindi ko matanggap na nagkaroon siya ng iba at dun siya nagpaka-asawa. Mga bagay na hinihiling ko na gawin niya para sa akin, doon niya ginawa. Ang itrato ng tama at pagsilbihan. Ang sakit na ipinagpalit ako sa marami na ring anak at matanda at mas pangit kaysa sa akin. Grabe naman yun, be. Ang solid. O balikan natin yung kwento niya. Na-distract ako dun Ipagpapalit na lang ako sa marami ng anak, matanda at mas pangit kaysa sa akin. Ayoko manlait, Mama Colleen. Pero ganun kasi Mama Colleen eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Alam mo yung nakakagalit na nga, nakakababa pa ng confidence. Lahat tiniis ko, Mama Colleen, ang pagwawala niya, panunumbat, pagsasabi ng walang kwenta akong asawa, wala raw akong kwentang ina. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ginawa niya kaming pangalawang pamilya noon ng mga anak ko. Ginawa ko lahat, Mama Colleen. Nagmakaawa, umiyak, araw-araw bumabalik lang siya sa amin ng mga anak ko dahil ayokong lumaki sila na walang ama. To make the story short, nagkahiwalay sila noon at bumalik siya sa amin. Naging okay naman kami, Mama Colleen. Pero mga ilang buwan, nalaman ko na lang na kapag pala hindi kami okay, gumagawa siya ng ibang account at chinachat niya uli si Sheila. Kaya kinumpronta ko na si Sheila. At doon, mas matapang pa siya. Sabi sa akin ni Sheila na kaya daw siya hinahanap ng asawa ko dahil pabaya daw akong asawa. Tulad ng hindi ko daw siya pinaghahainan,
sa tuwing kakain. Alam mo yung lahat ng paninira sinabi po ni John kay Sheila, maging sa pamilya niya. Sinabi niya din na ako ang may iba, kaya raw siya naghanap. Sabi ng mister ko na walang hiya. Napagod na ako, Mama Colleen. Nasagad na ako sa paikot-ikot na eksena namin ni John. Sa loob ng 13 years, 13 taon, sinubukan ko namang ilaban siya. Pero ako na lang kasi ang lumalaban eh. Kaya nagdesisyon na ako na hiwalayan siya. Siguro, napagod na ako kakaiyak sa pagbabaliwala niya sa nararamdaman ko. Sa paulit-ulit na dahilan. Ma, gusto ko lang po ng payo, yung magigising na ako. Gusto ko nang makalaya sa pagmamahal sa asawa kong hindi ako minahal talaga. Oh, no! Hirap ako makalimot, Ma, dahil first love ko siya sa lahat ng bagay. Tapos, ang liliit pa ng mga anak namin. Naaawa ako pero mas naaawa ako sa sarili ko na palagi na lang umiiyak kahit masakit na salita. Okay lang. Basta marinig ko lang ang payo mo. Tama ba, Ma? Na wag ko nang ipaglaban ang pagmamahal ko, ang pamilya ko. Kasi Ma, walang peace of mind yung utak ko. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko kahit nasasaktan na ako sa ginagawa at sinasabi niya. Gusto ko lang naman ang buo at kumpletong pamilya. Pero bakit may mga taong puntirya ay pamilyadong tao pa? Naawa ako sa bunso naming anak kasi baby pa. Ang liliit pa ng mga anak ko pero hindi niya naisip yun. Nais ko na ring i-take ang pagkakataon na ito na magmensahe para sa aking mga anak. Sa 3 kong anak. Pasensya na kung hindi ko kaya na mabigyan kayo ng buo at kompletong pamilya dahil napagod na si Mama mga anak. Salamat po, Mama Colleen. Sa totoo lang po, pati si John, palagi rin siyang nakikinig sa programa mo. Ewan ko lang kung maririnig niya to. Muli, ako si Lynn, 30 years old, ng Manila. At ito, ang aking heart to heart with Mama Colleen. Real talk! Minsan, hindi naman tayo ang kulang eh. Minsan, may mga tao na hahanapan tayo ng butas para ma-justify yung ginagawa nilang kalokohan. Kaya please, don't let this affect your self-esteem. Pero sige, para fair. Baka sabihin naman ni John ang unfair ni Mama Colleen. Para fair. Maaaring may naging pagkukulang ka. Yun ang dinadahilan niya, di ba? Hindi mo siya hinahainan. Wala ba siyang kamay? Kailangan hainan pa siya. Okay, maaaring maliit na bagay para sa iba pero malaking bagay pala para kay John. Okay, fine. To be fair, balikan ko maaaring may naging pagkukulang ka pero sapat ba na dahilan yon para hanapin ito sa iba? Hindi ba dapat kung ano ang pagkukulang ng asawa mo, pwede mo itong punuan and then vice versa? Baby ko, ka-winner, wala pong perfect married life. Ang pagpapakasal po, ang pag-aasawa po, hindi yan palaging kulay rosas. Hindi yan palaging masaya. Hindi kayo palaging magsaswak. Yun po ang totoong meaning ng married life. Meron at meron kayong pagtatalunan. Meron at meron kayong hindi pagkakasunduan. Meron kayong mga imperfections na magka-clash kayo, nasasabog kayo together. Oh, no. Pero that is yung sakramento na pinasok nyo eh. Kaya nga diba sabi sa sakramento, for better or for worse, mangangako kayo na walang iwanan. Oh, no. Yung mga imperfections nga ng relasyon ninyo, yun nga ang mas magpapatatag dapat sa inyo. Kasi kapag nag-commit ka sa isang tao, yayakapin mo hindi lang yung kagandahan sa kanya, kundi pati ang kapangitan na meron siya. At kung mahal mo siya, tutulungan mo siya na itama ang pangit na yon, lalo na kung kaya namang maresolba. Hindi po hiwalayan agad ang solusyon.
Ulitin ko kung mahal mo ang partner mo, resolvable naman ang problema na meron kayo. Maliit lang na bagay, hindi ka lang pinaghahainan. Tulungan mo siya na itama yung tingin mo na pangit sa kanya. Real talk lang din, bebe ko. Ang hirap kasi sa ibang tao. Makakita lang ng panandali ang comfort sa iba. Iiwan na yung taong minsang nagparamdam sa kanya ng comfort life. Nakahanap na ng panandali ang saya. Bigla niya makakalimutan yung taong nagbigay sa kanya ng rason para maging masaya rin for the rest sana of their lives. Nakitaan lang ng isang mali, 'di ba? Sa dami ng magandang nagawa ng kanyang asawa, nakagawa lang ng isang mali. Ipinagpalit na agad sa iba. Oh, no. Kung hindi mo alam ang true meaning of marriage, might as well wag mo tong pasukin. And mind you, Ate Lynn, kung ganyan yung klase ng asawa na meron ka, hindi makontento, magiging cycle lang niya yan. Paikot-ikot, pabago-bago ng asawa. Okay, hindi ko masasabi ngayon na magpapabago-bago siya ng asawa. Kasi ngayon, lulong pa siya sa bagong atensyon, lulong pa siya kay Sheila. Pero makakita lang yan ng pangit kay Sheila. Hindi na ako magugulat na may kakarelasyon na naman niyang iba. So for me, Lynn, padayon ka na lang sa buhay. Kung ramdam mo na deserve mo na ipahinga na yung puso mo sa sakit, the feeling of being unwanted. Kung napapagod na talaga siya to the point na kahit ikaw yung legal na asawa, pumayag ka pa noon na, sige, okay lang na maging kami naman yung pangalawa. Nakakababa naman talaga ng pagkatao yun, di ba? Ako yung original. Biglang sa isang iglap, ako na yung kabit. Oh, no. Diba? So, if you're feeling tired, go. Rest your heart from pain. Kailangan mong buuin yung sarili mo. Hindi mo dapat hayaan na tuluyan kang mabasag ng dahil sa kanyang kagagawan. Dahil una, may 3 pang bata na kailangan yung lakas mo. It is all about choosing our battle wisely, sabi nga sa panahon ngayon. Kung saan mo dapat ibuhos yung energy mo, yung attention mo, yun yung mas paglaanan mo ng pansin. Kung saan mo mas nakikita yung value mo, kung saan mo mas nakikita na mas magiging makabuluhan yung araw mo, dun mo ibuhos. Huwag sa taong walang kwenta, walang hiya, walang puso. This too shall pass. Masakit man ngayon, pero sasabihin ko sa'yo, magiging kwento na lang yan pagdating ng panahon. I know He is your first love. At sabi nga nila, first love never dies. Pero naniniwala ako na it will die. Naniniwala ako na makaka-move on ka rin. Sa ngayon, mahirap. Sa ngayon, malabo. Pero makikita mo rin yung liwanag sa tamang panahon.